Sa pagsisimula ng 2 taong rehabilitasyon sa kahabaan ng EDSA sa June 3, ay tinalakay sa pagdinig ng Senado ngayong Martes ang ilang detalye sa mga traffic management na ipatutupad ng mga concerned agencies sa period ng rebuild project. Ilan sa mga nilinaw ni Public Services Joint with Public Works and Finance Committee Chair Senator Raffy Tulfo ay ang Combined Current Number Coding Scheme at Odd-Even Scheme na napapaloob sa initial interventions na bahagi sa proposed traffic management ng Department of Transportation. Ayon kay Tulfo, tila nag-uudyok ng kalituhan ang kombinasyong kanilang iminumungkahi dahil sa hindi balanse ang araw ng mga coding schedule. Paliwanag ng Metropolitan Manila Development Authority, ang Odd-Even Scheme ay pinatutupad lamang sa EDSA, habang ang current coding naman ay may window hours lamang na kailangang sundin. Pag EDSA po, odd-even scheme lang ho talaga. And yung po kasing number coding natin na may 1, 2, 3, 4, yun po ini-implement lang 7 to 10 a.m. at 5 to 8 p.m. Mahaba po ang ating window hour from 10 a.m. to 5 p.m. Paglilinaw pa ng DOTR, sa pagsisimula ng dry run nito sa June 16, walang huli o violation ticket sa mga lalabag sa loob ng isang buwan para makita kung magiging epektibo ba ang pagpapatupad nito. Nakadepende ang pagpapatupad nito sa resulta ng dry run, kung ito ba ay naging epektibo at kung hindi, kanila umano itong rerepasuhin. Bukod dito ay kasama rin sa kanilang proposal ay ang diversion ng traffic sa ibang kalsada gaya ng Skyway. Sa pamamagitan ng pakikipagkasunduan sa isang pribadong kumpanya, magkakaroon ng waive toll fee sa partial segment ng Stage 3 sa buong durasyon ng rehabilitasyon ng EDSA. Kabilang din sa mga solusyong kanilang tinitignan ay ang pagdadagdag ng mga bagon sa MRT3 para ma-accommodate ang mga pasahero. Samantala, pansamantalang sinuspinde ang pagdinig bunsod ng naramdamang 5.1 na lindol na yumanig sa General Nakar, Quezon, dakong alas 12:17 ng tanghali. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.